Magandang hapon at yung mga nakikinig diyan sa mga sementeryo, sa mga Kristiyano, magandang hapon po sa inyo. Ang mga kapatid natin mga Muslim ay wala sila sa sementeryo ng mga Muslim, pero at least makinig din po kayo. Ito po ay napakahalaga sa ating usapin sa Pilipinas. Ang usapin natin ay patungkol kay Bongbong Marcos na ginawa niyang pwede siya makulong at para din kay Duterte. Ito'y magbibigay ng leksyon para sa susunod na mga sitwasyon kagaya kay Duterte na bawal po umaristo ang pulis na tapos ipatapon sa ICC, kailangan dumaan sa korte, local na korte. Kahit na meron pang sinasabi na may warrant of arrest na gamit sa Interpol, hindi pa rin pwede gagamitin. Ito pa'y sang-ayon po sa utos ng korte sa pinalabas na Rules of Extradition Treaty, Rules on Extradition Proceedings. Pinalabas ito nung kamakailan lang. Nilabas ito nung Abril 8, 2025 at ngayon lang nilabas sa dyaryo. So, yan po. So, ibig sabihin, pag sinunod po natin ito, hindi na po maaaring gawin na arestuhin na lang basta-basta ng PNP si Bato, si Bongo, si Vitaliano Aguirre, si Sara Duterte, at kung sino-sino pa na hindi dadaan sa extradition treaty. Tahasang sinabi ng Supreme Court na walang sinuman ang maitatapon palabas ng bansa para lamang sumagot sa warrant of arrest ng ibang korte sa ibang bansa kung hindi dadaan sa ating sariling lokal na korte. Klaro, klaro. At kung ganoon, ang batas na po ito matagal na. Gumawa lamang ng pamantayan ng pagsusundan. Ang Supreme Court may sarili ng batas. At lumabas dito sa pamantayan na ginawa ng Supreme Court, hindi po nasunod ito sa kaso ni Digong Duterte. Ano mangyari? Pag matapos na po na maging presidente si Bongbong Marcos, sigurado po siya kulong habang buhay. Sila ni Remulla kasama niya, kulong din po ng habang buhay. Kasama din dyan si isang Remulla na si John Vic Remulla, kulong habang buhay. Kasama si General Nicolas Torre, kulong habang buhay. Kasama rin si General Romel Marbel, kulong habang buhay. Kasama rin si Gibo Teodoro, kulong habang buhay. Kasama rin si Eduardo Anyo, kulong habang buhay. O, dami ninyo makukulong habang buhay. Kasama rin yun si, sino yung ano to? Yung kunwari, happy siya kuno ng ano? Happy kuno siya ng Napolcom, ng Interpol sa Pilipinas. Kalimutan, may maalala ko pangalan na apelyido nito. Grabe kayo. Matagal ko nang sinasabi, bawal ang mag-aresto na walang utos ng Korte ng Pilipinas. O di kaya, sa exceptional basis ay yung kung walang order galing sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Yun lamang po, tsaka Korte, yun lamang po ang maaaring makapagbigay ng authority para umaristo. Sa gana ni Duterte, ang ginagamit ninyo lamang ay yung warrant of arrest ng ICC at pinadaan sa pamamagitan ng Interpol. At lumalabas na ngayon, sinasabi ng tahasan ng batas ng extradition proceedings na nilabas ng Supreme Court noong last week na bawal po umaristo ng tao para lamang kahit may warrant of arrest pa siya galing sa ibang bansa para lamang arestuhin at ipadala. Kailangan dadaan ka sa korte. Yan po ang ating pag-aralan sa ngayon. Pero bago ang lahat, titingnan ko muna
kung bakit ko sinasabi si BBM, umamin na po si BBM na siya pala nag-utos. O ito, pakita ko yung pag-amin ni BBM. Ayan. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla at 3 a.m. last night, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, O umamin siya ng usapan lang ni Remulla, na pinag-usapan yung pag-aristo kay Duterte. Oh. Ngayon, makukulong man sila, mangyayari lamang po ito kung hindi na presidente si Bongbong Marcos. Mangyayari lamang ito after 2028. we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. Siya pa rin sabi na mayroong warrant of arrest daw. Sige. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. Si Remulla Tinatolo, nagpadala sa kanya kopya. Saka itong script na itong part ng video na to ay tinanggal na po sa Facebook. Mabuti lang may nakasave. 3 a.m. 3 last a.m. night. na tanggap ang warrant of arrest. And we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the O yan inamin niya sila ng proseso ng pag-aresto. warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And sige. Let's put all our plans into place. Planado niya pala. Grabe kayo. Patay kayong bata kayo. O hanggang 2028 na lang, hindi kayo mananatili. Si Ombudsman Remulla, hindi ko alam kung buhay pa siya sa panahon na yon. Kung buhay ka pa, makukulong, mabubulok ka sa kulungan. Let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain. Kaya, okay, so ito ngayon, ipakita ko muna ngayon ang anunsyo ng Supreme Court. Grabe yung Supreme Court kung gumalaw, indirect, hindi halata. Pinadaan sa rules of procedure. Hanggang ngayon, hindi pa dinesisyonan ng Supreme Court yung habeas corpus case na sinampa nila ni Baste tsaka ni Sara. Pinadaan lang dito sa para hindi halata. Ayan. Basahin natin ang sinabi ng Supreme Court sa pagpalabas nitong rule na to. Yan ang Supreme Court. Office of the Spokesperson, October 27 lamang pinalabas. So mga 3 days ago. Supreme Court approves rules on extradition proceedings. The Supreme Court in bank has approved the rules on extradition proceedings in a resolution dated April 8, 2025 in AM number 220329-EC. The rules aim to make extradition proceedings consistent, clear, and efficient, which include applications for warrants of arrest, hold departure orders, and bail. Extradition means the removal of the extraditee from the Philippines. Gaya ng ginawa nyo kay Duterte, ni-remove nyo from the Philippines. To place them at the disposal of the foreign authorities, to place them at the disposal of ICC, to hold them in connection with the criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty under the penal or criminal law of a requesting state.
ang nag-request ICC. O ngayon, inalsa ninyo, rendition ang ginawa ninyo. So, bawal. Klarong bawal. Sinong extradited? Define. An extraditee is any individual in the Philippines or suspected to be within its territory whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Ato, ang tumayo sa requesting state yung Interpol. So, extradition proceedings are conducted to verify whether the request complies with applicable laws and treaty. Dadaan talaga sa korte natin. In the same manner na ginagalang din tayo ng ICC na may utos din sa Article 59 ng Rome Statute na kapag mahuli, dalhin nyo muna sa inyong korte para lahat ng karapatan niya makikita, mapapangalagaan. Pwede siya magpiyansa. Grabe. Ito, klaro na. Yan, si Bendalo, nakasuhan ka nito. Kaya hindi ka pwede magsabi na wala kang kasalanan dito. Grabe kayo. Oh, dito pa sa panahon ng araw ng mga patay, nangyari ito. Na maintindihan natin lahat. Na ang Supreme Court pala ay indirect ban, pinakita nila itong ngipin nila. So, sabi ni El, magandang umaga po, kuya. I love listening po sa inyo at marami po kami natutunan. Salamat po. Ulitin ko lang, ang leksyon dito makukuha natin sa batas. Kahit sino mang tao na merong warrant of arrest galing sa ibang bansa o sa ICC man, hindi po pwede gagamit ng Interpol na mang-aresto at ililipad kagaya sa ginawa kay Digong Duterte. At least, kung mayroon makagandahan niya kay Digong Duterte, siya ang dahilan kung bakit nailabas ito na klarong-klaro na sa ngayon. With that, we can expect na si Bato, si Bongo, si Sara, si Vitaliano Aguirre, si General Karamat, si General Albayalde, si Edelberto Leonardo ay hindi na sila basta-basta bitbitin na lang, arestuhin at itapon. Dadaan pa sa korte. Yung extradition treaty, ang pakailan po dito, proceedings, ang pakailan dito ay kailangan alamin mo na kung may sapat ba ang basihan para itapon namin yung tao namin sa inyo. O ngayon, number 1 na requirement. Una, para aksyonan ng ating korte, yung extradition proceedings o request na kukunin ang tao mula sa Pilipinas at dalhin sa ibang bansa o sa ICC, kailangan magtingnan muna ng korte kung mayroong kasunduan sa gitna ng Pilipinas at ng nagre-request na bansa o ICC patungkol sa pagpa-proseso, pag-surrender o pagsuko ng tao dito sa Pilipinas. Unang requirement, tinatawag na duality of crimes. Ibig sabihin, pwede mag-request ang ICC kung ang crime na hinahabol na kay Duterte ay crime against humanity kung meron din ang Pilipinas na crime against humanity. Pasok, pasado. Kasi po, sa Republic Act 9851, meron din tayong crime against humanity. Although, 20 years lang ang parusa. Bailable. Pero sa kanila, non-bailable ata. Next requirement, kailangan may kasunduan. Tanong, may kasunduan ba tayo sa ICC? Sagot, wala. So, ibig sabihin, dyan pa lang bagsak na. Dyan pa lang ay bawal na ang pag-aristo kay Duterte. So, nag-umpisa sila sa illegal arrest. Kung illegal arrest lamang pag-usapan, may kulong na kaagad. Okay? So, ngayon, pag na-illegal arrest at dahil hindi binalik, nagiging kidnapping for serious illegal detention. More than 3 days na hindi maibalik sa kalayaan ang taong kinuha ay magiging
serious illegal detention at yan po ay pinaparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas ng parusang reklusyon perpetua habang buhay na pagkakulong. Ngayon, guilty sila ni BBM. Guilty sila ni Rimulya, Bonjing, Rimulya, John Vic, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, si Romel Marbel na hepe pa sa noon ng PNP at ang kanyang assistant na si Nicolas Torre na dati noong panahon na yun ay hepe ng CIDG. Kawawang nila lang. Tsaka si Lacanilaw pala yung sinasabi ko, nagpanggap na kunwari representative sa ng Interpol. Pasensyahan tayo. Pasensyahan tayo. That is the law. The law may be harsh, but that is the law. Duralex, said Lex. Kaya ako po ay nagsisindi rin ng kandila para sa katarungan sa Pilipinas na namamatay. Grabe. Dapat, ang gagawin ninyo, kagaya kay Kibuloy, na dumaan sa extradition proceedings. At sinasabi na tanging korte lamang ang pwede mag-aproba na ipatapon ang tao mula sa Pilipinas papunta sa bansa o ICC na nag-request ng kukunin ang tao para sa kanilang proseso. Klaro? Next, nais ko ring ilabas dito ang kabubuhan ni Jinky Jervel Luestro na kunwaring magaling na abogada, na congresswoman. Akalain mo ang kongreso mag-approve na extradite si Apollo Kibuloy? Hindi! Bawal yan! Tanging korte lamang. Pakitignan yung ginawa ni Luestro. Grabe. Ubobs talaga ito. Sabi yung ginawa ni Luestro. Hinahanap ko yung video na ginawa ni Luestro. Sa sunod ko na yung ibabanat. So anyway, basta what is very clear, yun na po ang klaro. So ito po yung utos ng Supreme Court. Ipakita ko. Yan. Siguro makita niyo yung utos sa Supreme Court. Ayan. Rules on extradition proceedings. Hindi ko nabasahin yung mahaba na yan. Dito ko lang basahin sa baba. Ipinakita ko lang ang batas na susundin kung paano ipatapon ang tao sa Pilipinas na may warrant of arrest galing sa ibang bansa o galing sa labas ng bansa o galing sa ICC. Ay, sinasabi dito, Rule 1, Section 1, Title, these rules shall be known as the rules on extradition proceedings. Number 2, Section 2, applicability. Saan ba nag-apply ito? These rules shall apply to all proceedings related to extradition, including applications for warrants of arrest or hold departure orders, whether provisional and precautionary or otherwise, an application for bail. Definition of terms, nakalagay, Central Authority, dadaan sa Department of Justice. So, ibig sabihin, ang ginawa ni Remulla,
binigay na sa kanyang kamay ang warrant of arrest, dapat ang ginawa niya, nag-apply siya ng petition for extradition. Ang ginawa niya, hindi. Pina-aristo niya eh. O yan, dito na siya ngayon. Pasok siya sa banga. Kailangan mayroong dual criminality. Sabi ko, dapat yung krimen sa warrant of arrest na pinapa-implement galing sa ibang bansa o sa ICC ay mayroon ding krimen na ganun sa Pilipinas. Okay. Next is nature and purpose. Extradition proceedings are sui generis and summary nature. Mabilis ang trial lang ito. It do not involve the adjudication of the guilt at wala hindi sasabihin kung guilty ang tao na extradite o hindi. Ang purpose lamang, tingnan lamang kung may kaso ba. O walang kataruga, walang karapatan ang korte natin magdesisyon kung tama ang kaso o hindi. Tapos accessory extradition. If the request for extradition relates to the number of offenses, each of which is punishable under the laws of both the Philippines and the requesting state, but some of which are punishable by deprivation of liberty of less than 1 year, extradition may be granted for said offenses, provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offense, if allowed under the applicable extradition treaty. Applicability of the rules of court. The provisions of the rules of court insofar as practicable, not inconsistent with these rules and summary in nature. sorry. Construction. In the interpretation of the rules, following order preferences shall apply on substantive matters. The applicable extradition treaty and Presidential Decree 1069. So yan ang pagbasihan kung may pagdududa, kung may guluman o kung hindi maliwanag ang mga pangyayari, itong pagbasihan PD 1069 o di kaya yung applicable extradition treaty. Sa procedure, the commencement of action, kailan magsimula? Sa pamamagitan ng pagbigay sa Secretary of Justice. At ang Secretary of Justice ay magpasimula ng petition at isampa niya sa local RTC natin. At yata sa petition, lahat ng papel patungkol sa warrant of arrest. Extradition warrant of arrest. The extradition court, kung kontento na ang RTC natin na tama, magpalabas ito ng tinatawag na extradition warrant of arrest. Tapos sa custody ng tao na i-extradite, ay arestuhin siya pag magpalabas na ng warrant of provisional arrest. So pagkatapos siya maristo, ililitisin kung tama at pwede siya makapagpiyansa. So ibig sabihin, nung nahuli si Duterte, pwede siya makapagpiyansa habang dinig-dinig kung itatapon siya sa ICC o hindi. Yan lang, ganun na kasimple. May karapatan sumagot kung sino man ang tao na pinapatungkulan yan. At public hearing pa. Yun. May presentation pa ng witness. 1 day examination, witness roll. Babilisan. Judgment. Babilisan lang. Ibig sabihin po, at least, safety na po sila ni Bato na hindi sila gagawin na kaya ganyan kay Sara, kay tatay, kay Duterte. Si Duterte, ginawa, binaboy. Pero si Bato, kahit sabi pa na may warrant of arrest na lalabas, hindi sila pwede ma-aresto. Kaya iiyak si Trillanes dito, iiyak din si Atty. Conte, iiyak din si Atty. Joel Botoyan, at iiyak din ang mga tokhang victims. Sigurado ako. Kasi bakit? Kasi walang treaty, extradition treaty sa gitna ng ICC at ng Philippines. Kaya hindi pwede i-implement. Hindi pwedeng arestuhin kung sino man ang tao dito na wanted sa ICC. Ganon lang po kasimple yan. I hope it is very clear for us. Ito, yan lang pa ang regalo ko sa inyo sa araw ng mga patay ngayon. Pero magsindi kayo ng kandila kasi ang katarungan sa Pilipinas ay patay na. Sindihan natin ng kandila para mabuhay. Virgie Piquero, good for them. Kulong, habang buhay. Here in Baguio, buti, nakaabot ako sa live nyo. Salamat po. A nuclear reactor reacts. Magdasal na lang sila na may impeach o matalo si Inday Sara. So,
Nuclear Reactor X, may kalalagyan silang lahat. Jan Suarez, sigurado kulong sila. Valerie Serna, Nuclear Reactor Reacts, Kuwaranto o leukemia, kung alin ang mauna. Angel Casura, Let G, magandang umaga po, kuya. I love listening to po sa inyo. Marami po kami natutunan. Salamat po. So, Vinalyn Isaac, to, late na ilang buwan na si Tate Digong na yuds. Hindi bali na ang kasunod ang problema na. Ang importante, hindi na nila maaresto si Bato, si Bongo, si Sara, si Albayalde, si Vitaliano Aguirre, at saka iba pa nang hindi dadaan. Kasi ang problema, walang kasunduan sa gitna ng Pilipinas at saka ICC na pwede mag-extradite. Yan ang pinaka-problema nila. So, Ganasyon Charlie Whiskey, Toto, hindi gumana ang court natin sa case ni Duterte. Kaya hindi. Ang gumana doon, ang kasakiman nila, Charlie. At mismo sa kamay, kita naman guilty si Bongbong Marcos, yan ang utos. Pinatahimik lang si PRD dahil mag-election sa 2025. Nuclear Reactor Reacts, Charlie Whiskey, gumagana. Charlie Whiskey, treaty yun agreement between ICC and, yes, treaty po. Between the Philippines and ICC. Julie Bernal, walang treaty kasi. Silent Scream, Anyari TV, Sir Toto, tanong lang, paano ngayon si Torre? Ayun, delikado sila. Silang lahat delikado. Joji Operio, wala, dapat silang managot. Ginalyn Isaac, dapat kasama ang may-ari ng jet kasi kung di pumayag yung may-ari ng jet, di siya madadala sa dihig. Iman Tan, kulong ang mastermind kasama ang mga galamay. Natural. Charlie Whiskey, how? Hindi ba ang treaty is above our constitution? Pag ang treaty po tinatawag, Charlie, kapag walang paglabag sa ating batas at naapurbahan ang two-thirds vote ng ating senador, parang nasa constitution na rin siya. Nuclear Reactor Reacts is DOJ is competent. Hindi po court ang DOJ. Kupal lang gusto sampalin si Bunying Lumulya eh. Pag tinawag niya court ang DOJ. Libra Peace, good afternoon po. Bogsada, maayong hapon sir. Mirna Galera, good afternoon. Dr. Tirador, Nuclear Reactor Reacts, Charlie Whiskey, no, above ang Constitution na malis na tayo. Constitution ang mas mataas, siyempre. Bogsadam, nakayari si BBM. Yan, yari si BBM yan at si Rimulya. Paano yan, sir? Nakaupo yon. Pagkatapos nila ng term nila sa 2028, iba na presidente, doon na sila ikukulong. Libra PH, dapat nanagot sila sa pagsusuko sa isang Pilipino sa ICC. Makatang tambay, hayaan mo na, walang video ni Luistro. Talakay nyo na lang yun tungkol dyan. Sa sunod na lang kay Luistro. Ron Robert, go, saldik ko, may Malta test passport na. Nako. Grace, alam mo, lakadilaw po yung ACAS Interpol. Nakuha ko na rin po, Grace. Salamat po, Grace. Andre Guico, watching from Singapore. Salamat po sa inyong palipad. Andre Guico, Orel Lepo, ganyan ang gobyerno ni Bangag, Inutil at Bubong President. Ron Robert Go, dinili pa nga yan, April pa lumabas yan, pero ngayon lang nilabas. April, June, May, June, July, August, September. 5 buwan dinili. Hindi ba mas mataas ang treaty and we need to honor our treaty? Hindi po, mas mataas ang constitution po. Ginalyn Isaac, pero wala pong treaty na maaprubahan, Charlie, kung ito ay labag sa constitution. Pero mataas pa rin ang constitution. Ginalyn Isaac, malakas loob na napadala kay Tatay Digong sa dihig dahil kay Bangag. Di yan sila gagawa ng labag sa batas kung walang utos ni Bangag. Siyempre, natural kasi nakakataas ng utos. Nuclear Reactor Reacts, Charlie Whiskey, the Constitution is the supreme law of the land. Tama! Dennis Kausing, bro! Ay, salamat bro. Hindi mo naman kandila, mga patay natin. Patay natin. Ginalyn Isaac, like po muna tayo. Grace Almazan, bakit ngayon lang po nilabas ng media? Yan, April pa pala. Oo, April pa. Selma Tarima, sana po tumakbo kayo sa 2028 para mapalitan paunti-unti at
Okay, kung may pagkakataon tayo, tatakbo tayo. Marilyn Bundak, na malas lang tayo, dinisqualify tayo ni Erwin Garcia. Di Alpha, Sina ang nagdesisyon. Makatang Tambay, shout out, Sir Toto, good PM, clear ang talakayan. Manny Albao, sana makalaya na si Tatay Digong, the best president ever nagsalita ng Supreme Court. Ang problema lang po, may tinatawag po ito na doktrina na bene detente. Ibig sabihin, good faith detention. So wala nang pakialam ang ICC dahil nasa kamay nila si Tatay Digong. Wala silang pakialam kung mali o labag sa batas yung pagkuha sa kanya sa Pilipinas. Crazy Brooks, watching from HKSK, Cassandra Daisy, Sarah Jim Bacarac, Inday Sara is the only chance. Libra PH, dapat babalik nila si Iperdit sa Pilipinas. Unconstitutional, ginawa nila. Marlene Bundok, salamat sa isi. Unta, now na makauli si Iperdit, 7 buwan na sobrang kaluoy kaayo. Armando Salonga, lahat sila kulong. Angel Casora, hello kuya, kababayan, Emisyuan, good work. Oh, mga Emisyuans, good afternoon. Sa lahat ng Emisyuans, Muslim at Kristiyano na Emisyuans, I love you all. Kabayaan ko sa Kanulangon. Benedicto Vicente, Toto attorney, sabihin naman nila na ginawa ang batas na yun, nangyari na ang pagpadala kay Duterte. Si Duterte medyo hindi makaka-benepisyo, pero yung iba makapag-benepisyo. Gaya kay Bato. Kaya ang pangarap ni Trillanes na mahuli si Bato hanggang pangarap na lamang. Ganon din sila ni Conti. Ganon din sila ni Joel Butuyan. Ganon din sila ni Andres Gabriel Andres. Mga abogado na mga experts sa ICC. Di Alpha, balik Hawaii na si Marcos sa 2028. Let the kidnapping, guilty sila lahat. Klarong guilty. Tama ka, Doktor, sabi ni Cassandra C. From the beginning, sa analysis ninyo tungkol kay Digong. Salamat po, naalala mo yung mga analysis ko. Alfredo Makahilas, Syup, Helen Baguio, turuan mo silang lahat. Cassandra DC, kung may nangyari kay Digong, lalong maraming empathy kay Digong. GRL, puro kangaw-ngaw, wala ka naman, patunayan, kaya disbar ka nga. Hindi po yung rason ang disbar. Ang disbar ko, ibang usapin yan. So, Merna Galera, kumusta na yung kaso ni Percy Lapid? Andon, inaantay na lang ma-aristo si ibang Bantag. Pag ma-aristo si Bantag, kulong din yan. Renato Oracion, Sir Toto, Congressman Sherwin, John Dubs, Idol Toto, magsindi na rin ako ng kandila para kay Erich Tolpo. Sindihan nyo lang kandila si Erwin Tolpo. Evelix Joel, Doc Toto, may langaw na nasaag sa chat. Sino ba yun? Langaw na yun. Dennis Casing, Ari malami sa patio, subong. Ari kami sa patio. Sige, salamat na Brad. Pakikuha ng video, binibidyo kayo dyan, padalhan mo ako para ilabas ko rin. So, Bugs Adam, one candle for dead justice in the Philippines. Jamie Rose Castillo, from Jensan hanggang ngayon wala na rin nakulong sa flood control. Kawawa naman ang bayan ko na Jensan. Mga City of the Generals. Alak niyang weting. Bakit hindi niyo ay kawawa yung Jensan, mga palangga ko sa Jensan. Ginaline Isaac, Jerel, bakit ka dito nakinig? Puro pa ka ngaw-ngaw, bangag. Sarah Jim Bacarok, Makay Jr., saan na ba yun? Bought a house in Hawaii. Makoy Jr., bought a house in Hawaii. Jeffrey Toledo, dapat ipatupad na ang pagpakulong, ang pagkidnap kay Paradi, sina BBM, magkakapatid, Rebulya, Anyo, Marbil, Torre, bigyan ng leksyon sa ginawa nilang desisyon. Lisa Raakum, sana pati si Trillanes makulong din para tahimik na rin. Yusa Elisa Dalmayhir, karbayan sa mga demonyo na politiko at hindi makatulog sa Diyos, ang Diyos.
Manny Albao, Dr. Toto, pwede rin na makasuhan si Trililing at Saba sa pagpadala kay ICC. Live TV Patrol, okay? Bali ganun po, no? Ang hiniling ko lang sa inyo ay mga team replay, huwag nyo pong skip ang ads para makatulong kayo sa akin. Siyempre, wala nang akong kita dahil hindi na ako pwede maglaro sa korte. Wala na akong lisensya. So, yan ang hiniling ko. Tapos, mag-recruit tayo na magiging member ng ating dito, yung channel natin. At kung darating Makatang Tambay sa 10,000 ang ating channel membership, sigurado malaki ng chance ko manalo magiging presidente. So sana maano tayo. At kung hindi tayo tatakbo. Maaring mga congressman na siguro o party list. Pero magbubuo pa ako ng partido bahay. Party list bahay. Ang objective lang, party list na mga walang bahay. Para naman, ang objective, mabibigyan ng pabahay ang mga may bahay sa sistemang ito. Pero gusto ko na kung sino man po ang member, sila po ayaw kong tumakbo na nominee. Sila na pag-usapan natin. Pagbutuhan natin, National Convention, kung sino pinili ng buo sa buong bansa na tatakbo, first nominee, second nominee, third nominee, sila po ang ating ilalagay. Magiging democratic pagpipilian natin, ayaw kong dumikta. Okay? So, yan na po ang ating pag-usapan dito. At mabuhay po at salamat sa Diyos at nailabas ng Supreme Court itong rules of procedure na ito. At indirect way of saying na kinidnap si Digong ng mga tao ni Bongbong at saka si Bongbong mismo. Okay. Magandang hapon po sa lahat.